Ay tumayo sa umagang ito. Handa po natin ang ating pong mga sarili at minsan pa po nating purihin at dakilain ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Everybody shout hallelujah. Praise the name of Jesus. We glorify the name of God. Oh, glory, glory to Jesus. Hallelujah. Come on, let's clap our hands to Jesus. Kung sa exercise may warm up, dapat may warm up din po tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes. Huwag po natin katamaran pumalakpak sa ating Diyos. Hallelujah. Utter a song of worship. Worship Jesus, worship Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sa umaga pong ito, damihin po natin ang presensya ng ating Diyos sa pamamagitan po ng mga awiting makalangit. We still, hallelujah, we still encourage ourselves to praise God. Hallelujah. Oh Jesus, we glorify your name, oh God. Hallelujah. Hide me now. Let's sing this song with a true worship.
Hallelujah. Tunay ngang ikaw, Diyos, ang aming kaligtasan. Sa iyo lamang po kami mananaan. Hallelujah. Yes, you are the light and salvation. Hallelujah. Yes, Jesus. Whom shall I fear? You are the strength of all my days. Yes,
here I am to worship Jesus. Hallelujah, hallelujah. Continue to praise God. Glory to Jesus. Here I am to worship. Hallelujah. Let's sing the verse 1. Light of the world. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. You lead the pain, these heart adore you. Hope of our lives when we
Worship the name of Jesus. All instrumentalists, worship God. Worship the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Worship, call upon the name of God. Hallelujah. Call upon the name of the Lord and be saved. Say Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Call upon the name of Jesus. Call upon the name of God. Call upon the name of the Lord. Call upon the name of God. Call upon the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Call upon the name of the Lord and be saved. One last time. Call upon the name of God. Call upon the name of the Lord. Hallelujah. And be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Yes, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship Jesus. Hallelujah. Here I am to love Jesus. Here I am to say, Hallelujah. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, hallelujah. Because great is the Lord. Hallelujah. Do you believe that great is the Lord? Hallelujah. Great is the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Great is the Lord. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord. On high. The train of His robe fills this temple, and we cry out, "Ah, yes, great." Oh, glory, glory to the risen King. Glory to the Son
praising His name, I just can't stop. Praising His name, I just can't stop. Praising His name, Jesus, Jesus. I can't stop, I can't stop. Praising His name, I just can't stop. Praising His name, I just can't stop. Praising His name, Jesus, Jesus. He's the Father, He's the Father, He's the Son. Jesus is His name. He's the Holy Ghost, all three in one. Jesus is His name. Every knee shall bow, every tongue proclaim. He's the Lord, King of Kings. Jesus, Jesus is His name. He's the Father, He's the Son. Jesus is His name. He's the Holy Ghost, all three in one. Jesus is His name. Every knee shall bow, every tongue proclaim. He's the Lord, King of Kings. Jesus, Jesus is His name. I can't stop, I can't stop. Praising His name, I just can't stop. Praising His name, I just can't stop. Praising His name, Jesus, Jesus. I can't stop. Praising His name, I just can't stop. Praising His name, I just can't stop. Praising His name, Jesus, Jesus. He's the Father, He's the Father, He's the Son. Jesus is His name. He's the Holy Ghost, all three in one. Jesus is His name. Every knee shall bow, every tongue proclaim. He's our Lord and King of Kings. Jesus, Jesus is His name. He's the Father, He's the Father, He's the Son. Jesus is His name. He's the Holy Ghost, all three in one. Jesus is His name. Every knee shall bow, every tongue proclaim. He's our Lord and King of Kings. Jesus, 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 Jesus is His name. Hallelujah. We praise you, Jesus. Praise God! Isa pa pong malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang lahat ng masaya ay magsabing purihin ng Diyos. Hallelujah! At sa wala pong pagtatagal, tayo po ay mananalangin. Tinatawagan ko po si Sister Catherine Tembrevilla para po sa ating opening prayer. Praise God. Dakilang Diyos sa mga banal minsan pa, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa napakagandang Panginoong Espiritu mo, O Diyos, na minsan pa namin, Panginoon, naramdaman, Panginoon, sa umagang ito, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong isang linggo, O Diyos, na pag-iingat sa amin, O God, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay malakas, Panginoon, at nakita po namin ang aming mga sarili, O Diyos, sa lugar na ito, upang minsan pa, Panginoon, Ikaw ay aming pasalamatan, Ikaw ay aming sambahin, O God, Ikaw ay aming dakilain sa aming mga buhay, sapagkat tunay po, O Diyos, na napakabuti mo, Panginoon, sa aming pong mga buhay, O God. Minsan pa, Panginoon, lumalapit kami, humihingi ng tawad sa lahat, Panginoon, O Diyos, ng aming managawa, Panginoon, na kami ay hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Patawarin mo kami, O Diyos, pakalinisin mo kami, Panginoon, upang ang iyong Espiritu, Panginoon, ay malayang kumilos sa aming kalagitnaan, sapagkat wala pong kabuluhan, O Diyos, ang aming ginagawang ito, O Diyos, kung hindi po namin makakasama ang iyong Espiritu, O God. Minsan pa, Panginoon, maraming salamat at sa gagamitin mo, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, Ikaw rin po ang patuloy na manguna, Panginoon. Minsan pa, kami po, Panginoon, ay iyong kausapin. Kung kailangan, Panginoon, kami ay sawayin. Ikaw, O Diyos, ang manguna sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Ang lahat ng papuri at pagsamba ay maingat namin ibinabalik sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Praise God! Tayo po ba lahat? Handa na? Handa na po ba ang lahat? Saan? Okay, sa pakikinig po sa salita ng ating pong Panginoon, tinatawagan ko po ang tao ng Diyos. Wala pong iba kundi si Pastora
Shoni Sarte. Sabihin po natin, God bless Pastora Shoni. Yan, papalapit na po siya. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Masaya ba tayo? Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay binigyan lagi ng Panginoon ng pagkakataon na magkasama-sama tayo ngayon para sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. So tayo po lahat, mga kapatid, ay maupo na sapagkat our time is limited. Kaya praise God. So tayo po ay manalangin muna. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa nagpapasalamat po ako sa inyo na binigyan mo ako muli ng pagkakataon sa umagang ito na maibahagi, Panginoon, at maituro ang banal mong salita sa iyong mga kawan. Nawa, Panginoon, ang kanila pong mapakinggan sa umagang ito ay talagang aming isapuso, Panginoon, at magsilbing eye-opener sa aming lahat, Panginoon, sa dapat naming gawin sa paglilingkod namin sa inyo. Marami pong salamat, Ama ko. Basbasan mo po ang salita mo at gawin mong pagpapala sa lahat ng nakikinig ng mga kawan mo sa umaga ito. In thy name, Jesus, I pray. Amen. Palakpan natin si Lord. So mga kapatid, ang atin pong verse ngayon ay John 14:15 na nagsasabi po, kung ako'y iyong iniibig, susundin mo ang aking mga utos. Okay, pamamagatan ko po ang aking ituturo sa inyo sa umagang ito ng bakit napakahalaga sa Diyos ang pagsunod. Bakit nga ba? Mula Genesis, mga kapatid, hanggang Apokalipsis, marami pong sinasabi ang Biblia tungkol po sa pagsunod. Katulad po ng 10 utos, atin pong nakita kung gaano, mga kapatid, kaimportante ang konsepto ng pagsunod sa Diyos. At sa Deuteronomy 11:26 up to 28, ang suma total po nito, mga kapatid, ay 2 bagay lang na napakahalaga. Sumunod ka at ikaw ay pagpalain. Sumuway ka at ikaw ay susumpain. Ito po ang sum total, mga kapatid, ng Deuteronomy 11:26 to 28. Hallelujah. At atin pong natutuhan, mga kapatid, sa banal na kasulatan na ang pinakamagandang sumunod ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At tayong lahat tinawag ng ating Panginoong Hesus para po sumunod. Amen po ba? Hallelujah. Ang pinakabuod, mga kapatid, na konsepto sa pagsunod sa luma at sa bagong tipan ay patungkol po ito sa pakikinig natin. Sa pakikinig sa mga sinasabi ng mga nasa mataas na otoridad or katungkulan. Hallelujah. Ang sabi, mga kapatid, sa Griego, ang pagsunod sa Biblia ay nangangahulugan na ipoposisyon po natin ang ating mga sarili na dapat po ating isuko sa mataas na may katungkulan at sundin ang kanyang mga sinasabi. Hallelujah. At ang iba pa, mga kapatid, na sinasabi rin ang pagsunod sa Bagong Testamento. Ang ibig sabihin, ikaw ay sumunod sa Diyos, nangangahulugang tunay kang nagtitiwala sa Kanya. Pero kung hindi ka sumunod, ang iyong
hallelujah, pagtitiwala ay hindi totoo. Hallelujah. At ang definition, mga kapatid, ng biblical obedience is to hear God's word and act accordingly. Ang pakikinig sa salita ng Diyos at hindi lang pakikinggan, kundi isagawa din po ito. Useless po naman, mga kapatid, kung makikinig ka lang kung hindi mo isagawa. Ayon din, mga kapatid, sa ibang diksyonary, ang totoong pakikinig o pagsunod, kasama po nito ang ating buong sarili. At ikaw ay ma-inspire, mga kapatid, sa mga itinuturo sa inyo, at dito lalong lalago ang iyong pagtitiwala sa ating Panginoon. Hallelujah. At pag ikaw, mga kapatid, ay sumunod, praise the Lord, hallelujah. Ang ibig sabihin, nagtitiwala ka ng lubusan, nagpapasakop ka, at isinusuko mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng obedience. Meron pong 8 dahilan kung bakit dapat kang sumunod sa Diyos. Kung bakit napakahalaga. Una, tinawag tayo ni Kristo para sumunod. Amen ba? Hallelujah. Tandaan po natin, mga kapatid, wala tayong ibang perfect model sa pagsunod, kundi ang atin pong Panginoong Hesus. At tayo bilang kanyang mga disipulo, dapat po nating sundin ang halimbawa ng ating Panginoon. Hindi lamang ang kanyang halimbawa, kundi ganun din ang kanyang mga utos. Ano po ba, mga kapatid, ang dahilan bakit ka susunod sa Diyos? Anong nakapag-motivate sa iyo to obey God? Isa lang po yun. Kaya ka susunod sa Diyos sapagkat iniibig mo siya. Amen ba? Hanggang wala kang pag-ibig sa Diyos, hindi mo siya kayang sundin. So the motivation of obedience is love. Hallelujah. Praise God. Kaya nga sabi niya, if you love me, you keep my commandments. Pangalawa, obedience is an act of worship. Pag sumunod tayo sa Kanya, mga kapatid, ito po'y pagsamba natin sa Kanya. Hallelujah. Praise God. Subalit, tandaan po natin na hindi dahil sa sumunod ka, ay matuwid ka na. Hindi po yun, mga kapatid. Sapagkat mayroon ding mga tao na sumusunod lamang pag may mga nakakataas sa kanila. Pero pag wala na, balik na naman po sa dati. Yun po ay hindi totoong pagsunod, no? Ang kaligtasan, tandaan natin, ito po ay kaloob na libre nagmula sa Diyos. At wala tayong dapat na ipagmalaki. Kaya ka iniligtas ng Diyos, iniligtas ako ng Diyos, dahil nakikita ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Ika nga sa awit, hindi niya nakikita ang ating mga ginawang pagkakamali, kundi nakikita niya ang lahat ng ating pangangailangan. Tama po ba, mga kapatid? Kung ikaw po ay totoong Kristiyano, kaya ka sumunod sa Diyos na nagmumula sa iyong puso dahil sa pagtanaw mo ng malaking utang na loob sa biyayang natanggap mo mula sa ating Panginoon. Malaking utang na loob ito, mga kapatid. Bakit ka naligtas? Kaya dapat ka lamang talagang sumunod sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga sabi sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, worthy and acceptable unto God. Ito dapat natin gawin, mga kapatid. Ialay natin ang ating mga sarili, nakatanggap-tanggap sa atin pong Panginoon, sapagkat ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Amen. Ang pangatlo, binibigyan ng gantimpala ng Diyos ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ilang beses na pong sinabi sa Biblia, atin itong nababasa, kung nagbabasa kayo, na ang mga kapatiran o ang mga mananampalatayang masunurin ay mayroon pong gantimpala dahil sa kanyang pagiging masunurin. Sinabi na sa Genesis 22:18, and through your descendants, all the nations of the earth will be blessed, all because you have obeyed me.
Ang lahat mga kapatid ng lahi, saling lahi at susunod pa ng lahi, ay pagpalain ng ating Panginoon pag tayo po ay sumunod sa Kanya. Pangako niya yan mga kapatid. At ito naman ang sagot ng ating Panginoon. Sabi niya, but even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice. Higit na pinagpala ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at ito'y kanilang ginagawa. Amen. Hallelujah. Kaya kinakailangan, ang sabi ng ating Panginoon, wag mo lang itong pakinggan. Wag mo lang pakinggan ang salita ng Diyos. Kailangan mo itong gawin. Amen? Kasi kung hindi mo ito gawin, niluloko mo lang ang sarili mo. Punta ka ng punta rito, punta ka ng punta, nakikinig ka, hindi mo naman ginagawa, niluloko mo lang yung sarili. At pinahihirapan mo lang ito mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang sabi nga ni James 1:22-25, katulad ka ng isang tao na nagsalamin. Pagkatapos, umalis ka, nakalimutan mo na kung anong itsura mo. Yan ang sabi mga kapatid ni James. Hallelujah. Kaya ang sabi niya, kinakailangan, huwag mong kalimutan ang iyong napakinggan upang ikaw po ay pagpalain ng ating Panginoon. At pang-apat, ang pagsunod sa Diyos, nagpapatunay na talagang iniibig mo siya. Yes. Ang bawat pag-ibig, mga kapatid, ay mayroon pong patunay. Katulad ng pag-ibig mo sa iyong boyfriend o girlfriend, mayroon kang patunay. Lagi kang may dalang bulaklak o kaya tsokolate. Mayroon proof, mga kapatid, ang pag-ibig na sinasabi mo. Ang sabi nga sa Book of John 1 and 2, nagpapaliwanag dito na ang pagsunod sa Diyos ay nagpapakita ng matindi nating pagmamahal sa Kanya. Ang pag-ibig sa ating Panginoon, mga kapatid, una sa lahat, is following His command. You cannot say that you love God if you will not obey His command. Imposible yun, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga tayong mga anak ng Diyos, nagmamahalan tayo sa isa't isa. Hindi natin tinitignan kung ano man ang katayuan ni brother or sister, kung mataas man ang pinag-aralan o wala. Dahil tayo po ay mahal natin, mga kapatid, ang Diyos, dapat din nating mahalin ang ating mga kapatiran. Wala po tayo iit sa puwera. Lahat po yan, mahalin natin. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, minahal niya tayo, wala siyang pinipili. Hallelujah, praise God. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng pag-ibig ay, sundin mo ang lahat ng Kanyang sinasabi sa iyo. Hallelujah. At magmahalan po tayo sa isa't isa. Number 5, obedience to God demonstrates faith. If you love God, and if you obey God, pinapakita mong ikay nagtitiwala sa Kanya at nanampalataya ka sa Kanya. Hallelujah, praise God. Hindi po natin, mga kapatid, masasabi na tayo sumunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Pero hindi ka naman, hindi mo naman ginagawa ang sinasabi niya sa iyo. Pag sinabi mong ikay may Diyos, subalit hindi ka naman sumusunod sa salita ng Diyos, ikaw ay sinungaling. Maraming tao ngayon nagsasabing, may Diyos ako, kilala ko ang Diyos. Tanong, ginagawa mo ba at sinusunod mo ba ang sinasabi ng Diyos ayon sa Kanyang salita? Hallelujah. Maraming taong ganyan ngayon, mga kapatid. Kilala ko naman ang Diyos eh. Hallelujah. Kasi pag umiibig ka talaga sa ating Panginoon, mga kapatid, ipamuhay din po natin ito. Makikita ng taga-sanlibutan na ipinamuhay talaga natin ang ating mga natutuhan at hindi lang po natin ito, mga kapatid, basta ginagaw, basta sinasabi lang. Kailangan gawin po natin kung ano po, mga kapatid, ang sinasabi ng ating pagsunod sa Diyos. Pang-anim, obedience is better than sacrifice. Nandito na po tayo, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, ang pananalitang ito ay nakakalito sa atin, sa ating kasalukuyan. Ano pang ibig sabihin nito, Pastora? Obedience is better than sacrifice. Kasi kung ikaw po ay nagbabasa ng Biblia,
malalaman mo ang ibig sabihin nito, na obedience is better than sacrifice. Kasi alam natin mga kapatid, sa lumang tipan, sila po'y nag-aalay, sila'y naghahandog ng mga hayop at sinusunog po nila ito bilang alay sa ating Panginoon. At bakit po mga kapatid lumabas ang kasabihang ito o ang salitang ito sa Biblia? Simple lang dahil si Saulo mga kapatid ay sumuway sa Panginoon. Maliwanag na sinabi sa kanya ni Propeta Samuel na lahat, patayin mo ang mga hayop lahat, pati ang haring si Agag. Pero hindi po niya ginawa mga kapatid. Narinig ni Samuel ang lahat ng mga unga ng mga hayop. Kaya ang sabi ni Samuel, ano yung mga naririnig kong mga hayop? Mahal na propeta, kasi ito po'y mga magagandang hayop, kaya ito po'y hindi namin pinatay para po amin itong ialay at ihandog sa Diyos. Ngunit ano ang sabi mga kapatid ni Samuel? Sinabay siya. Obedience is better than sacrifice. Sapagkat pag hindi ka sumunod sa sinabi ng Diyos, ikaw ay isang mangkukulam. Kaya yung hindi sumusunod sa Panginoon, isa po siyang mangkukulam. Hindi lamang siya mangkukulam. Ang sabi ni Samuel, ang nagre-rebelde o sumusuway sa salita ng Panginoon Diyos ay wala siyang katulad sa sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya itong obedience is better than sacrifice ay nabanggit ito sa Book of Samuel. Alam niyo ito? Doon sa mga nagbabasa lang. Pero sa mga hindi nagbabasa pastora, hindi nila alam ito. No? Kaya kung ikaw ay ayaw mo maging mangkukulam ka at sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, kailangan sundin mo ang lahat ng sinabi ng ating Panginoon, wala kang pipiliin. Sundin mo lahat. Katulad natin, sumusunod tayo sa batas ng ating pamahalaan. Tayo ay nag-Christmas, nag-facial, kasi sumusunod po tayo. No? Kaya naman, minsan nakausap ko yung kapitbahay nating pulis. Ang sabi niya sa akin, mabuti pastora, sumusunod kayo sa protocol. Of course naman. Dapat lang naman. Dahil ang pagsunod naman, ito naman sa ating kabutihan. Kaya pag sumunod ka sa Diyos, ikabubuti mo yan kapatid. Kaya wag na wag kang sumuway. Hallelujah! Sundin mo ito para umayos ang buhay mo. Minsan, ang mga matatanda na sa Panginoon, parang binabaliwala ng pagsunod, pastora. Pero tandaan po natin, in every seconds of our life, our angel is listing what we did. Iniisip po pa lang, nakatala. Okay, ang pampito, disobedience. Magdadala ito sa iyong matinding kasalanan at kamatayan. Kamatayang espiritual, mga kapatid, if you are going to disobey God. Katulad ni Adan. Dahil sa pagsuway ni Adan at ni Eva, anong nangyari? Ang buong mundo, mga kapatid, ay makasalanan at hahantong sa kamatayan. Dahil lang sa isang tao na sumuway sa Diyos. Salamat na lamang sapagkat mayroon ding isang tao, hallelujah, na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, na siya po ang nagpabalik sa ating relasyon sa Diyos dahil tayo po'y lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Mababalik lamang ang relasyon ng tao sa Diyos pag sila'y nanampalataya sa ating Panginoon Kristo. Pero hanggat hindi nanampalataya ang tao kay Kristo, never na mabalik ang kanyang relasyon sa ating Panginoon. Kaya mapalad tayo sa umaga ito, mga kapatid, sapagkat alam ko na hindi kayo pupunta rito at hindi kayo magtiyagang umupo dyan sa pakikinig kung hindi nabalik ang ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Dahil mga kapatid, sa pagsunod, maraming naging matuwid sa harap ng ating Panginoon. Hallelujah! In 1 Corinthians 15:22, for us in Adam all die. Dahil kay Adan, lahat ay namatay. So also in Christ shall all be made alive. At dahil tayo po ay nakay Kristo na, tayong lahat ay mabubuhay.
We might die physically, but spiritually, tayo po ay buhay na buhay. Kaya, huwag po kayong matakot mga kapatid sa kamatayan. No? Marami kasing taong natatakot mamatay. Samantalang, very, very, very clear naman ang sinabi ni Pablo. For to me to live is Christ, and to die is gain. Pag namatay ka na kay Kristo, masaya ang buhay mo. Masaya ang kaluluwa mo sa kabilang buhay, mga kapatid. Masaya ka kaysa buhay ka ritong napakarami mong problema. Matakot ka pa bang mamatay? Tahimik, siguro marami talagang takot. Hallelujah. Ang pangwalo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsunod, naranasan po natin ang pagpapala at mamuhay ng banal sa kanyang harapan. Sumunod tayo kaya namumuhay tayo ng banal. Lalo na sa aming mga babae, mahirap talagang mamuhay ng kabanalan, mga kapatid, no? Lalo na ang mga babaeng maaarte kasi ang mga babae talaga Mga lalaki, hindi masyadong halata. Kasi nagpapantalo naman sila, hindi naman sila nagbabahag. Nagpapagupit naman, pag nagsamba naman ay talagang okay naman, no problem sa mga lalaki. Ang problema talaga, mga kapatid, pagdating sa hulinis, kami pong mga babae. Likas kasi sa mga babaeng maarte, hindi ho ba mga babae? Kunyari pa kayo, hindi kayo sumasagot. Talaga naman maaarte Di ba? Maarte kaya mga babae, mga kapatid. Matagal sa salamin yan, tinitignan mabuti ang kanyang itsura. Right? Tatagilid, tatalikod, harap. Maarte ang babae. Isa na ako sa napaka-arte, mga kapatid. Salamat na lang sa Diyos. Dahil tinanggal niya ang aking kaartihan. Alam ng mga anak ko yan. Kaya nahihirapan talaga mga babae pagdating sa kabanalan. Mahirap kayang magpahaba ng buhok. Tama? Ang lakas sa shampoo niyan. At ang tagal mong maligo sa banyo. At saka pag nagme-make up ka, napakatagal din. Pero salamat sa ating Panginoon, pinalaya na tayo mga babae. Hallelujah! Talagang namuhay na tayo ngayon, sinusunod na natin ang tunay na kabanalan. At doon sa hindi pa nakaabot at hindi pa nakasunod, simula pa lang ito na ang Diyos ay nakikiusap sa iyo. Sumunod ka, kapatid, sapagkat may gantimpala ka. Tignan mo ang nangyari kay Saul. Dahil hindi siya sumunod sa Panginoon, he was rejected to be the king of Israel. Kaya kung ayaw mong i-reject ka ni Lord, sumunod ka ng lubusan sa kanyang sinasabi. Amen. Hallelujah. Praise God. Hayaan po natin, mga kapatid, na ang banal na Espiritu ang siyang magbago ng ating kalooban. Because we can never change ourselves. Not if the Holy Spirit will not transform our lives, we cannot do it. Hindi natin magagawang magbago ng lubusan kung hindi natin pahintulutan ang banal na Espiritu na mamuhay sa ating puso at siya ang unti-unting magbago sa atin. Kayo bilang mananampalataya, napansin niyo ba sa inyong sarili na pagka mayroon kayong iniisip na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, sinasaway kayo? Do you experience that? Yes. Yeah, I do. Kaya sasabihin mo, ay Lord, sorry Lord patawad. Mali pala yung iniisip ko. Sorry Panginoon, mali pala yung aking sinasabi. Sorry Lord, hindi pala maganda yung aming pinag-usapan kasi may nagsasaway sa iyo Yung banal na Espiritong ibinigay sa atin ng Panginoon, ito po ang unti-unting nagbabago sa ating sarili. Hayaan natin siya na siya ang magbago sa atin. Hindi sa ating sariling pagsisikap, kundi ang banal na Espiritu ang tunay na magbago sa atin, mga kapatid. Sapagkat ito po ang proseso ng pagpapakabanal. At pag ikaw, mga kapatid, ay sumusunod sa process niya, ibig sabihin, lumalago ka na spiritually. At tandaan ninyo, the more we read God's Word, spend time with Jesus, hayaan natin ang Espiritu Santo ang magbago ng ating kalooban. The more we grow in obedience and holiness as a Christian, we will be rewarded every time and every now and then of our lives. Laging mayroon gantimpala ang mga mananampalatayang masunurin sa Kanya.
Pero ang suwail, walang pag-asa yan. Sabi rito mga kapatid, joyful are people of integrity. Masaya ang mga taong mayroon pong dangal. Pinapahalagaan po natin ang ating dangal. Anong dangal ito mga kapatid? Yung sumusunod sa instruction ng ating Panginoon. Pag sumunod ka, ibig sabihin you have an integrity. Joyful are those who obey His laws and search for Him with all their heart. Masaya ang tao na sumusunod sa kanyang batas at talagang hinahanap ng buong puso niya ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi po sila nakikipagkompromiso sa masasama. Lumalayo po sila mga kapatid, at iba po ang nilalakaran ng mga taong sumusunod sa Diyos. Kaya mga kapatid, hallelujah, atin pong basahin ang Psalms 119. Napakaganda po nito kung may Bible kayo. Please open Psalms 119, 1-8. Atin po itong basahin. Basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia mga kapatid. O tablet man or whatever. Ito po ang sinabi sa Psalms 119. Hali-halili po nating basahin. Chapter 1 up to 8. Sa 1, ang sabi rito, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. 2, ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap, sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. 4, gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Hallelujah. 6, ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong pupurihin kitang lubos. Last verse, 8. Yan, ang verse 8 ha. Ang lahat ng iyong utos, lahat, walang exemption, ay sisikapin kong sundin. Talagang sikapin nating sundin mga kapatid. At wala po tayong iiwanan at wala tayong lilisanin. Napakaganda nitong Salmo mga kapatid 119. Ito po ay ang tungkol sa tunay na pagsunod sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Praise God. Glory, glory, hallelujah. So masaya ka kung ikaw ay may dangal, masaya ka kung susundin mo ang batas ng Diyos at lumayo ka sa kasamaan. Hallelujah. At maingat na maingat mong sundin talaga ang kanyang salita, ang kanyang mga utos. Kaya ikaw ay mapalad kung ikaw po ay marunong sumunod. Praise God. At dahil mga kapatid sa mga pangakong ito, mga kapatid ko, pilitin po nating malinis natin ang ating mga sarili sa lahat ng mga bagay na nakakarumi sa ating katawan at ating espiritu. Kasi sa mundong ito, mga kapatid, marami pong ginagawa ang demonyo para marumihan ang iyong katawan at espiritu. Lalong-lalo na itong mga gadget, mga kapatid, ang mga kabataan na babaliw sa ML. Nagpupuyat, mga kapatid. Tama? Nagpupuyat, madaling araw, hindi natutulog dahil sa ML. Kaya mabuti nga sa'yo, nagkasakit ka. Mabuti buhay ka pa, hindi ka pa pinatay. Saksakan ka ng kulit. Ilang beses mo nang narinig sa pulpito na ang ML ay hindi yan dapat mong gawin sapagkat demonyo, mga kapatid, ang sa likod niyan. Kaya ML ka ng ML, patayin ka talaga ng demonyo pag dadating ng panahon. Yan ang hihila sa iyo eh. Kasamaan yan eh. Bakit yan ang ginagawa mo? Matigas ang ulo mo, hindi ka masunurin. Tapos pakanta-kanta ka pa dyan, papalakpak-palakpak. Panay naman ang ML mo hanggang madaling araw.
Huwag ka sanang patayin muna ng demonyo. Tama ba ako mga kabataan? Matatanda bata, nag-ML din eh. Ano ba kasing makukuha nyo dyan sa ML na mga nakampon ng kaaway naman ang may kahawak niyan? Kasi pag yan ang minahal nyo, kampon po kayo ni Satanas. Believe me. Kampon kayo ni Satanas kasi doon mga kapatid, napupukus ang atensyon ninyo doon sa wala namang kwenta. Samantalang kung ipokus ninyong atensyon nyo sa pagbabasa ng Biblia at sa panalangin, siguradong langit kayo! Pero kung puro ML kayo, impyerno talaga ang punta nyo. Tandaan nyo yan. Direkta na to, talagang maimpyerno kayo, lahat ng nag-ML. Isipin mo, nagpupuyat sa walang kabuluhan, pastora. Matutulog 2:00 ng madaling araw, 3:00. Mabuti nga, binigyan pa rin kayo ng buhay ni Lord. Pero pag nagsawa na ang Panginoon sa inyo, narinig nyo ng ilang beses dito sa pulpito, na ang ML ay hindi dapat yan sa mga Kristiyano. Pag nagsawa ang Diyos sa inyo, ibigay na kayo talaga kay Satanas. Si Satanas na ang bahala sa inyo. Hindi ito pananakot, totoo ito. Ang mga suwail talaga, mga rebelde, mangkukulam kayo. At nagsasamba kayo sa Diyos-Diyusan. Meron na nga isang young people doon sa Duplas, pinalayas na ng pastora eh. Kasi walang ginawa, kundi mag-ML ng ML ng ML, di pinalayas. Buti nga, hindi ko pa kayo pinalalayas dito eh. Ang Diyos ang magpapalayas sa inyo. Pagpatuloy kayo sa ML, hindi ko na kayo makikita dito. Kasi ang Diyos magpalayas eh, hindi naman ako. Hallelujah. At kinakailangan mga kapatid, let us work toward complete holiness because we fear God. May kabanalan ka ba kung nag-ML ka? Tanungin kita. Marami nag-ML dito, pastora. Hindi lang young people, pati din matatanda. Masyadong baliw na baliw. Hindi ko maintindihan kung anong meron yan eh. Matindi talaga itong demonyo magkabig ng tao ba? Sana naman palayain kayo sa kanyang espiritu. So mga kapatid, ang sabi dito, let us work toward complete holiness because we fear God. At nababasa natin mga kapatid, nang sinabing let us work toward complete holiness. Ang pagsunod naman mga kapatid ay hindi po natin ito nakukuha sa isang gabi lang. Hindi naman. Kinakailangan lang po nito mga kapatid ay atin pong sundin. It's a long process eh. Obedience is a long process. Dahil ito'y long process, mga kapatid, kailangan pong atin pong ipulso na atin itong sikapin nating magawa natin ito araw-araw ang pagiging masunurin. We cannot obey God just in 1 second. It takes time, mga kapatid. But we have to make it a goal in our daily life to obey Him. So, sikapin natin. Totoo naman eh. Hindi naman agad-agad na masunod mo ang sinasabi ng ating Panginoon. Unti-unti. Lahat po tayo na dumaan sa ganung proseso, mga kapatid. Lahat tayo. At marami pa rin mga kapatid na pinoproseso ang Diyos sa ating buhay. Kaya marahil andito pa tayo sa mundo eh. Hindi pa tapos sa atin ang Diyos. Sabi ko nga siguro, Lord, marami ka pang ipoproseso sa akin. Kaya andito pa rin ako. Bagamat gusto ko na sana umuwi dyan. Kaya kung ikaw ay buhay pa ngayon, marami ka pang bagay na pinoproseso ang Diyos para masunod mo ang kanyang kalooban. Sana, mga minamahal kong kapatid, sa umagang ito, ang inyong napakinggan ay wag lang po ninyong baliwalain. Itong sundin para sa ikalalago ng inyong spiritual life, para sigurado kayong makapunta sa langit. Kaya salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. God is good. All the time? God is good. Kunti lang narinig ko eh. Hindi lahat. Kasi maraming nag-ML, kaya ganon.
Kaya sana mga kapatid, ang aking pagtuturo sa inyo kung gaano kahalaga sa Diyos ang pagsunod, sundin po talaga natin siya. Wala po tayong pipiliin. Wala tayong isang tabi. Salita ng Diyos sa lumang tipan, ganon din sa bagong tipan, sundin po natin lahat. At ang pagpapala sa iyo ay aapaw, siksik, liglig, mga kapatid. Pangako niya yan, panghawakan mo yan, pagka ikaw ay totoong sumunod sa ating Panginoon. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Praise God. Thank you, Jesus. Sabihin po natin, God bless Pastora Senior. Tunay talaga na ang obedience po ay matinding struggle sa ating lahat. So yan po ang lagi nating isama sa prayer, na yung obedient spirit ay lagi pong mapa sa atin. Hindi lang po mga kapatid sa trabaho, sa pamilya nyo, higit sa lahat sa salita ng Diyos. Kasi pag ikaw po ay masunurin sa salita ng Diyos, masunurin ka rin po sa lahat ng mga batas na meron ang inyong kumpanya na pinapasukan, ang paaralan na iyong pinapasukan. Lahat po kasi yan ay may kanya-kanyang batas. Lahat po ng obedient, magsabing praise the Lord. Wow, ang dami na. Praise God. So sana tuloy-tuloy yan, ano? So tinatawagan ko po yung ating, teka muna. So bago po tayo kumuha ng ating tithes and offering at bago natin batiin ang ating mga mother, so tayong lahat muna po ay tumayo. Mag-closing prayer muna tayo. Then ipagpe-pray po natin yung ating tithes and offering. Tithes and offering muna ang prayer, then closing prayer, then uupo kayo ulit para po sa ating mga announcement. So may I call Brother Kevin Rio Teres na ipag-pray ang ating tithes and offering, ganun din ang ating closing prayer. Hello. Okay. Hello, tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, minsan pa, Lord, kami nagpapasalamat, Panginoon, na natapos po ang aming serbisyo na to, Panginoon, sa pagtuturo po ng aming mahal na Pastora Senior. Yes, Nawa, Jesus. Panginoon, ang mga kaloob po na ibibigay po mamaya, Panginoon, ng mga katatayan, kananayan at mga kapatiran nandito, Panginoon, Yes, magamit Jesus. ng maluwalhati sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat din po sa narinig naming salita Opo, tungkol po sa Panginoon. obedience. Bagaman mahirap po, pero may proseso, lahat ng Hallelujah. bagay ay pagdadaanan namin dahil kami po ay Kristiyano. Yes, Maraming Jesus. salamat po, Panginoon, sa amin po pagtatapos. Ingatan mo kami kung paano mo kami iningatan sa pagpunta dito. Yes, Ingatan Lord. mo rin po kami sa aming pang-uwi. Maraming salamat po sa iyo po lahat ng kapurihan sa pangalan mo lamang po, Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na dakila. You may now be seated at kukunin muna natin po ang ating tithes and offering habang tinatawagan ko po ang ating mga manunugtog at dadako na tayo sa hindi nga pala, wag na palang tutugtog. Dadako na tayo sa announcement. Sa aking kabataan ay madalas na nagtatanong, ano nga ba ang kahulugan ng buhay? Pawang kaguluhanan, nakamulatan, itong mundong puno ng kasalanan. Sa pag-aakalang mababago ang takbo ng mundo, ako'y lumayo at nagsumikap magtrabaho. Ngunit ako'y nabigo, kaligaya ay di ko nasumpungan. Ang hangad ko'y pagmamahal lamang. Si Jesus pala ang aking kailangan. Siya ang nagbibigay ng kulay sa buhay. Nasa Kanya
ang tunay na pagmamahal. Siya lang pala ang hanap ng puso kong nauuhaw. Siya lang pala ang hanap ng puso kong nauuhaw. Siya lang pala ang hanap ng puso kong nauuhaw. Ngayon'y payapa na ang aking kaisipan. Mundo may magulo, may ngiti pa rin ako. Natutong magtiwala, natutong magmahal. Binago niyang lahat ng pananaw sa aking buhay. Sa pag-aakalang mababago ang takbo ng mundo, ako'y lumayo at nagsumikap magtrabaho. Ngunit ako'y nabigo, kaligaya ay di ko nasumpungan. Ang hangad ko'y pagmamahal lamang. Si Jesus pala ang aking kailangan. Siya ang nagbibigay ng kulay sa buhay. Nasa Kanya ang tunay na pagmamahal. Siya lang pala ang hanap ng puso kong nauuhaw. Siya lang pala ang hanap ng puso kong nauuhaw. Siya lang pala ang hanap ng puso kong nauuhaw. Siya lang pala ang hanap ng puso kong nauuhaw. Siya lang pala ang hanap ng puso kong nauuhaw.